Ang hawak pong poder ngayon ni Vice President Sara ay Vice President na lamang. In other words, siya ay spare tire. Wala po siyang pakialam sa gobyerno. Ang kinikriticize niya ay yung in defense of her own rights and her own mandate from the people. Tandaan po natin, mas mataas ang mandato ng ating Vice President kesa sa ating Pangulo. Pero siya ba ay nagsalita ukol sa polisiya ng gobyerno? O kanyang pagsasalita ay in defense lamang ng kanyang sariling laban sa mga unfair criticisms na nanggagaling, lalo na dyan sa mga kaliwa, lalo na dyan sa mga communist terrorists, lalo na dyan sa mga discarded na ng 2025 elections. We have to move forward, no? Wala ho. Ang nagpapatakbo ng bansang ito ay hindi ang Vice President. Ang nagpapatakbo po ay ang Presidente. So if there is any party that should be held accountable for whatever is happening in our country right now, it is the President of the Philippines. Huwag niyong ibato sa Vice Presidente. May nagsasabi din, may mga pahayag din, no? Ilan sa mga kritiko sa pagsasabing natatakot daw itong si Senate President Chis Escudero ay VP Sara, o pinoprotektahan ba ni Senate President Chis Escudero si VP Sara Duterte? Kaya ito ganito inaantala daw itong impeachment trial? Alam niyo yan sir, napakalaking kalokohan dahil kung meron man dapat katakutan si Chis Escudero ay yung taong pinagsisilbihan niya bilang waiter kay Lisa Araneta Marcos. Mas malaki ang dapat ang katakot niya kay Marcos, kay Lisa Araneta Marcos. Bakit matatakot si Senator Escudero kay... give me one good reason. Why? Elected niya si Chis Escudero as a senator. Napaka walang hiya naman na nagsasabi niyan. No? Walang katuturan yan. Yan ay aksaya. At hindi lang yun. Para lamang matuloy ito mga kalokohan nila, nagsagawa pa sila ng survey laban sa Vice President. Ng Vice President daw ay hindi na dapat makialam sa gobyerno. Bakit nakikialam ba ang Vice President sa gobyerno? Kaya lang naman ang Vice President ay dumudulog sa taong bayan ay dahil ginugulgul nila. Naglabas ng survey, hindi naman sinasabi sa taong bayan kung sino nag-commission ng survey na yan, ay lumalabas sino? Strat-based Albert de Rosario Institute. Yan ay local agency yan, local agent yan, mga ahente yan ng Center for Strategic and International Studies ng Estados Unidos. At itong strat-based lately ay nag-empleyo ng isang senior fellow na Amerikano na ang pangalan ay Raymond Powell. So, ang ibig sabihin dito, naratibo ng strat-base ay galing sa Amerika. At ang nakikialam dito ay hindi lamang si Marcos, hindi lamang si Lisa Araneta, hindi lamang si Martin Romualdez. Ito ngayon ay lumalabas na. Ang nakikialam dito ay mga Amerikano. Dahil dito sa development na ito, bakit naman tayo makikinig sa dalawang dalahira na wala namang relevance na sa Senado? Yung isa nga, gagraduate na. Yung isa nga, natanggal sa Senado. Hindi na re-elect. At bakit tayo bakit ang Senado ay makikinig sa kagustuhan ng Estados Unidos? Ano ba tayo? Ano ba papel natin talaga? Magkaharapan na tayo. Magkabukasan na ng aklat dito. Opo. Ano ba talaga tayo? Tayo ba'y nagpapakatuta na talaga sa isang banyagang bansa? Yan ang mga lumalabas sa mga ano. Meron mo sabi doon sa survey, Huwag daw ang hawak pong poder ngayon ni Vice President Sara ay Vice President na lamang. In other words, siya ay spare tire. Wala po siyang pakialam sa gobyerno. Ang kinikriticize niya ay yung in defense of her own rights and her own mandate from the people.
tandaan po natin, mas mataas ang mandato ng ating Vice President kesa sa ating Pangulo. Pero siya ba ay nagsalita ukol sa polisiya ng gobyerno? O ang kanyang pagsasalita ay in defense lamang ng kanyang sariling laban sa mga unfair criticisms na nanggagaling, lalo na dyan sa mga kaliwa, lalo na dyan sa mga communist terrorists, lalo na dyan sa mga discarded na ng 2025 elections. We have to move forward, no? Wala ho. Ang nagpapatakbo ng bansang ito ay hindi ang Vice President. Ang nagpapatakbo po ay ang Presidente. So if there is any party that should be held accountable for whatever is happening in our country right now, it is the President of the Philippines. Huwag niyong ibato sa Vice Presidente. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar Kaado, alam natin na dahil nga sa pagkaantala nitong sabi nila pagkaantala sa impeachment trial kaya napupuna si Senate President Chis Escudero. Pero sa tingin mo ba ay balido po yung rason niya na sa halip na unahin itong usapin nga sa impeachment ay unahin yung mga panukalang batas na dapat ipasa ng Senado sa natitirang mga araw po nila bago sila mag-adjourn? I agree with Chis Escudero here because hindi the Senate is a legislative body, it's an upper chamber. Ang priority niyan ay gumawa ng batas at sikasuhin ng mga resolusyones na nakaharap sa kanya. The Senate was not primarily tasked by our Constitution to be a trial for anything, to be a tribunal for anything. It is only an additional function of the Senate. Lalo na kung wala namang katuturan at alam naman natin, o kayo mga kababayan, nabasa nyo na ba yung mga charges kay Inday Sara? Wala namang katuturan eh. Hindi sumiti yan, hindi yan nasubmit for sufficiency in form and substance sa Committee on Justice ng lower house. Yan in-slam dunk lamang based on an exceptional provision na agad-agad ay pwede nang idulog yan sa Senado. So, bakit sila nagmamadali over something na wala namang pupuntahan? So, tama din. I support the Senate President on his task to finish the agenda for legislation rather than to, sabi ko nga pagkabasa ng impeachment charges, somebody should already move. Mr. Chairman, I move for the dismissal of this impeachment case that has been referred to us by the lower house. Pag may nag-object, magdidebate. Pagkatapos ng debate, division of the house. By a simple majority, pwedeng isang tabi kagad yan. 11 to the 30th, 19 days na lang yan, aaksayahin pa ng Senado, gagawin pa ng Senado ang kanyang as a forum for politicking. I think the Senate President is responsible enough to sense the true priority of the Senate and what is under the moral ascendancy of the Senate kung ano ang dapat unahin. Hindi siya basta susunod. At alam naman niya that this is a bridge to nowhere. Kaya bakit pa siya sasamparo sa tulay? Yan ang akin lang. Opo. Kado, magandang umaga. Si Admar po ito. Dito naman po tayo sa maaring mabuksan sakaling maituloy itong impeachment trial na ito. Itong may kaugnayan sa confidential funds. May nakikita po ba kayo na concern sa national security po natin pag maungkat ang usapin patungkol sa paggamit ng confidential funds? Dahil posibleng hindi lang OVP na confidential funds, paano ginamit, ang mabubuksan dito. Pati iba pang mga executive branches, mga opisina ng executive branch,
pati na rin siguro sa militar, malalaman kung paano ba nila ginagamit itong confidential fund na maaring makaapekto sa ating national security. Anong nakikita nyo po dito, Kado? Alam niyo, kung yung confidential fund sa pag-uusapan, di dapat, kanino bang confidential funds yan? Yan ba sa Vice President by appropriation of Congress? Yung confidential funds na yan belongs to the President of the Philippines. Ang questionable dyan bakit siya nag-transfer ng confidential funds sa isang appropriation that has never been appropriated by Congress before. Yung act of transfer of the confidential fund from the President ang dapat pagtungkulan ng atensyon ng ating legislatura. Because that is a culpable violation of the Constitution. That is an impeachable act. You cannot transfer under our fiscal policies. You cannot add, you cannot start a fund sa isang provisiones na wala namang existing provision by Congress. Hindi yan katulad na kung may congressional approval ang confidential fund ng Congress ng Vice President, dinagdagan lang ng Pangulo, walang problema doon. Pero wala hong confidential funds ang ating Vice President. Yan ay confidential fund ng Office of the President that was only administered by the Vice President, if you want to be technical about it. Pangalawa, ang paggastos ng confidential fund na yan ay nasa jurisdiction pa ng COA. Hindi yan pwedeng kunin ng Kongreso. Hindi yan pwedeng kunin even by the court, by the Supreme Court. Because of the check and power. Nandun pa sa isang constitutional body, pending pa. At ang lumalabas clear pa ng COA, ang auditing ng Office of the Vice President. So, under what legal, under what logical, under what moral viewpoint is this becoming an impeachment case against the Vice President? Now, patungkol doon sa sinasabi mo niyong possible breach of national security, kung yan ay bubuksan, yan ay patutungkulan at didiscusin openly in public when it is supposed to be confidential. It will set a very bad precedent. Hindi lamang doon sa intelligence and other confidential funds or extraordinary funds, kung ano man tawagin nila yan. Lahat ngayon yan magiging subject to auditing. Which is a contrary statement. Kaya nga confidential, hindi pwedeng i-audit. Hindi subject to audit. It is at the discretion of the executive that is exercising the expenditure. So, alam mo, sobra naman ang talino ng mga taong nag-craft ng impeachment charge na yan. So lahat ngayon, pagka pinayagan nila, lahat ngayon ang confidential and it might even go to the extraordinary funds ng Kongreso na inappropriate sa executive and to the intelligent funds of our security community will be put into question. It will set a very bad precedent. Pangalawa, kung sinasabi ko na dapat ang tanongin nila dyan ay President because hindi si Sara nag-transfer ng pondo, yung Presidente kung nag-commit ng impeachable act. Bakit yung Vice President ay i-impeach nyo for spending a mandate that came from his superior? So it's not even logical. No? Kalokohan. It is a political maneuver. Pangatlo, bakit ang hindi natin pagtuunan ng pansin ay yung pondo na
ginagastos ng Kongreso at liquidation by certification lamang. Magkano ang confidential fund ni Sara? 125 million? Ni wala pang kalahating bilyon? Samantalang ang Kongreso, ang di umano'y nilulustay ay daan-daang bilyon na only subject to liquidation by certification of the Speaker or the Senate President. Yan ang isang kabalbalan. Kaya ako hindi ko binoto si Pampilo Lacson Dahil siya nagsimula niyang kalukuhan na yung liquidation by certification. Kaya ng bayan yan, bakit hindi subject yan sa auditing procedures? Bakit walang nagko-question yan before the Supreme Court? Samantalang ang malaking pera na yan, ay itutumbas ihahalang tulad mo sa 125 million, sus Mariosep naman. Asaan naman? Huwag naman natin gamitin ang ating siko para mag-isip. Ito, grabe na itong, weaponization of powers against political enemies. Pag ito pa rin ang polisiya ni Marcos, ito mismong kanyang reorganization will be put into question. Yan ang dapat natin gawan ng question. Yan ang dapat natin hingan ng accountability, hindi si BP Sara.